Panginoon. Bayan tayo'y nagtitipon upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Tayo ngayon natitipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Isang magandang umaga po sa kanilang lahat. Magandang umaga po, Father. Maulan man, subalit ibinibigay natin ang oras at panahon sa ating Panginoon at sa pagdiriwang ng ating banal na misa, ialay natin sa Diyos ang ating mga natatanging intensyon ng pasasalamat at ganun din ang mga intensyon ng mga taong humihingi ng mga panalangin, lalo na ng ating mga mahal sa buhay. At sa araw ding ito, isama natin ang ating mga kapatid na nakikinig ngayon sa Radyo Totoo 95.9 na ang kanilang mga intensyon at mga kahilingan sa Diyos ay magkaroon ng tugon mula sa ating Panginoon sa ayon sa Kanyang kalooban. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Patnubayan mo ang iyong bayan, Panginoon, ang bayan na iyong hinirang. Nag-iisa siya sa gitna ng matabang lupain. Bayaan mo silang manirahan sa magandang pastulan ng Basan at Galaad. Magpakita ka sa amin ng mga kababalaghan, tulad noong ilabas mo sa Ehipto ang iyong bayan. Wala nang ibang Diyos na tulad mo. Pinatatawad mo ang mga kasalanan ng nalabis sa bayan mong hinirang. Hindi ka nagkikimkim ng galit. Sa halip ay ipinadarama mo sa kanila ang tapat mong pagmamahal. Muli kang mahahabag sa amin. Lilimutin mo ang mga pagkakasala namin at ihahagis sa kalaliman ng dagat. Ipamamalas mo ang iyong katapatan sa Israel at ang walang maliw na pag-ibig sa angkan ni Abraham. Gaya ng iyong ipinangako sa aming mga magulang mula pa noong unang panahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas mo kami sa dusa. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas mo kami sa dusa.
Ikaw, O Poon, naging mapagbigay sa iyong bayan, pinasagana mo't muling pinaunlad ang bansang Israel. Yaong kasamaan ng mga anak mo'y nilimot mong tunay, pinatawad sila sa nagawa nilang mga kasalanan. Ang taglay mong puot sa ginawa nila'y iyon ang inalis. Tinalikdan mo na at iyong nilimot ang matinding galit. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas mo kami sa dusa. Kaya naman Poon, ibalik mo sana ang iyong paglingap, sa pagkamuhi mong aming nadaramay, limutin ang ganap. Ang pagkagalit mo at puot sa amin, wala na bang hanggan, di na lulubag, di na matatapos ang galit mong iyan. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas mo kami sa dusa. Ibangon mo kami, sana ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay pupurihin ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Poon, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay buo iyong iligtas. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas mo kami sa dusa. Magsitayo po lahat. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. ang pagpapahayag na mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, O Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita pa si Jesus, dumating ang kanyang ina at mga kapatid. Naghihintay sila sa labas at ibig siyang makausap. May nagsabi sa kanya, "Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid, at ibig kayong makausap." Ngunit sinabi ni Jesus, "Sino ang aking ina at sino-sino ang aking mga kapatid?" Itinuro niya ang kanyang mga alagad at sinabi, "Ito ang aking ina at ang mga kapatid. Sapagkat ang sino mang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit, ang siya kong ina at mga kapatid." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli isang magandang umaga po sa kanilang lahat. Magandang umaga po, Father. Maulang umaga. So kahit maulan at may bagyo, ano po, ang bagyo ay si Karina, kung hindi ako nagkakamali. At sinasabi ng Pag-asa na ang bagyo ay maaaring lumabas sa Pilipinas sa Miyerkules ng gabi o madaling araw ng Huwebes, no? Kaya patuloy tayong manalangin, buti na lang at hindi siya naglandfall, no? Kung hindi, mas marami ang kumbagay mapupurwisyo na ating mga kababayan at maaaring tayo din dito ay mabawasan ang bilang ng mga deboto ni Santo Padre Pio. Sapagkat tunay naman, no, napakahirap umalis ng kanya-kanyang mga bahay at tahanan at iwan, no, kung malakas ang ulan at hindi natin sigurado kung ano ang pwedeng mangyari. Pero ganun pa man, mas pinili ng marami sa inyo na manatili dito, lalo na sa pagdedebosyon kay Padre Pio sa araw na ito. Kaya maraming salamat at palakpan po natin ang ating Panginoon sa pagdadala sa atin
sa oras at panahong ito sa pambansang dambana ni Santo Padre Pio. At ganun din sa ating panalangin, isama natin yung mga hindi natin kasama ngayon sa pagdiriwang, lalo na yung mga may sakit. At walang pagkakataon ngayon na makalabas sa kanilang mga tahanan na palaging andito every 23rd of the month. Sila'y kasama natin sa ating mga panalangin at ganun din yung mga nakikinig sa radyo sa 95.9 Radyo Totoo at ganun din yung mga sumusubaybay po sa atin sa FB page ng National Shrine of St. Padre Pio. At ganun din yung mga kababayan natin nasa iba't ibang panig ng mundo. Sila'y kaisa natin at kasama natin sa ating pagdiriwang ngayon. Mga kapatid, sa araw pang ito, kung narinig natin sa ipinahayag ng ating ebanghelyo, para bang ang hirap pong unawain. At ang iba nga ay maaaring magsabi pa na, kahirap namang intindihin. Bakit? Habang si Jesus kasi ay nagsasalita, nangangaral, lumapit yung nagpakilalang ina at kapatid, mga kapatid ni Jesus sa kanyang mga alagad. At nagsabi sila na gusto nilang makipag-usap o makausap si Jesus. At dahil nga mga kamag-anak, nilapitan kaagad nung alagad ang ating Panginoong Hesus at sinabing, gusto po kayong makipag-usap o gusto kayong makausap ng inyong ina at mga kapatid. Subalit malamang, nagulat, nasorpresa ang mga alagad sa mga naging sagot ni Jesus. Ano ba yung naging sagot? Sino ang aking ina? Sino ang aking mga kapatid? Malamang hindi ito maunawaan kaagad ng mga alagad at hindi sila makapaniwala sa kanilang naging tugon o sa naging tugon ni Jesus sa kanila. At higit sa lahat, baka nga yung impresyon ng mga nakarinig sa Kanya kay Jesus ay makapagsabing hindi siguro importante sa Kanya yung Kanyang ina at ang kanyang mga kapatid. Lalo na doon sa mga taong nakapalibot na hindi masyado na totoo na naniniwala kay Jesus. At para din sa sinasabi ng iba, sinasabing itinakwil na ni Jesus yung kanyang ina, yung kanyang mga kapatid. Bakit hindi niya tinatanggap o di kay bigyan ng oras? Pero mga kapatid, meron pang kasunod na sinabi ang ating Panginoong Hesus. Ano sinabi niya? Itinuro niya ang kanyang mga alagad. At sinabi ni Jesus, sapagkat ang sino man na sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit, ay siyang aking ina at mga kapatid. So my dear friends, ano nga ba ang kalooban ng amang nasa langit para sa ating lahat? Of course, kahit sino kayang sagutin. Yung gumawa tayo ng kabutihan, pawang kabutihan, mag-isip ng kabutihan, at ganoon din, maging kaisa tayo o katuwang ni Jesus sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Hindi lamang para sa aming mga pari o mga religious sa mga madre ang maaaring magpahayag o magpalaganap ng mabuting balita. Lahat tayo, may kakayahan tayo na magpalaganap ng mabuting balita ng Panginoon. Katunayan pa nga binabanggit ni Jesus na ang kanyang mga alagad ay ang kanyang ina at mga kapatid dahil sa iyong mga totoo
at tunay na mga tagasunod sa kalooban ng Diyos. Maaring hindi natin nababatid ang totoong pinanggalingan ng mga alagad na ito. Ano nga ba yung background nila? O yung pagkatao mismo ng mga alagad na ito ni Jesus? Subalit katulad din natin, ang mga alagad na ito ni Jesus ay pawang mga makasalanan din. At ganun pa man, sa kabila ng kanilang pagiging makasalanan, pinili pa rin nilang sumunod at maging alagad ni Jesus. Tinalikdan nila ang pagiging makasalanan. Kung kaya't sila'y tinawag ng ating Panginoon na kanyang ina at mga kapatid. Sa mga katuwid, my dear brothers and sisters, simula sa araw na ito, na pinili nating sumunod kay Jesus, masasabing tayo din ay kanyang kamag-anak. Tayo din ay kapamilya na ni Jesus. Ano ba yung pakahulugan ng ibig sabihin to follow Jesus? Sumunod kay Jesus. Ito yung pagsunod natin sa pamamagitan ng ating paglubog ng ating mga paa sa ilog ng sakripisyo. Pag-ibig, pagpapatawad, magkaroon tayo ng habag at awa at kung ano-ano pang mga kaugnayan na ginagawa ng ating Panginoon. Ganon ang panawagan sa bawat isa sa atin. Ang totoong pagsunod, ang totoong pagiging alagad ni Jesus. At yun ang panawagan sa bawat isa sa atin. Maaring klise o palagi na lamang nating naririnig. Subalit yun ang totoo. Masunod natin ang kalooban ng Ama ng nasa langit para lamang sa paggawa ng kabutihan at talikdan palagi ang gumawa ng kasalanan. Nakasisiguro ako mga kapatid, na lahat tayo ay itinuturing na kapatid, kapamilya, kapuso ng ating Panginoong Jesus. Sino ba ang ayaw na maging kamag-anak ni Jesus? Sino ba ang ayaw na maging related kay Jesus? Hindi ba lahat tayo? Gusto natin, related lahat tayo, kapamilya, kapatid, kamag-anak ni Jesus. At tanong, ang maaari ang iba sa atin, magtatanong, ano nga ba ang kalooban ng Diyos para sa akin? Kayo na narito, ano nga ba ang kalooban ng Diyos para sa inyo? Mga kapatid, sa araw na ito, inaanyayahan ko po kayong lahat. Tingnan nyo sa inyong mga sarili at tanungin, ano ba yung gifts? Ano ba yung biyaya ng Diyos na meron ako? Yung gifts, yung biyaya na yan, maaari mo yang maibahagi sa iyong kapwa. Lalo na sa mga taong yung biyaya na yan, maaari mo yang maibahagi sa iyong kapwa. Lalo na sa mga taong lubos na may pangangailangan. Maaring hindi ito kalakihan at hindi ito palaging material na bagay. Subalit ang mapagbibigyan ito na kahit maliit sa tingin mo, ay maaaring maging malaking biyaya para sa mga makatatanggap. Huwag tayong maging madamot sa kung ano ang mayroon tayo, sapagkat ya'y kalooban ng Diyos para maibahagi natin sa ating kapwa. My dear friends, maging handa ang bawat isa sa biyaya na matatanggap mo ngayon. Dahil ito'y totoong biyaya at pagpapala na mula sa Diyos. Sana hindi tayo maging madamot sa mga ipinagkakaloob na grasya at biyaya ng Diyos sa atin. Kaya tayo'y narito ngayon
Inanyayahan tayo ng Diyos sa pagkabilang tayo sa kanyang mga natatanging pamilya. Mga pamilya na handang dumamay at maging kabahagi ng kanyang kapwa. At yan ang panawagan ng Diyos para ituro tayo na tayo ang kanyang ina at mga kapatid. Ikaw, gusto mo ba kamag-anak ka ni Jesus? O iba ang gusto mong maging kamag-anak na magdadala sa iyo sa apoy na impyerno? Amen. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Bawat puso, pagkat inibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid o papagahain natin kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahaing ipinag-utos noong araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lubha mong ikinalugod upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming mapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas, sa pagpupuri nami ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiabit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilan, binarakilan ang lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa pilaya'y nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kundi kayang lumuhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati na iyon. Iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog
para sa inyo. Gayon din naman na matapos na ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon, ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kalibanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga mapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagabili na nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para na magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadam kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw.
iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung di kayang lumuhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ito si Jesus, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. With the body and blood of Christ, it will save you. Aking sugatan puso. Kapwa ko kasi bigo. Kapis at pain iyo madamisin at hagkat ang sakit ng magninasang rikik. O Jesus, inumin mo aking sugatang puso ng aking mangot. Kapwa ko kasi bigo.
Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. O Jesus, ilumin mo aking sugatang puso ng aking mango. Kapwa ko kasing bigo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan, na ngayoy pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay, at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan, patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin nilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap, itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Ama, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo po muna para sa ilang paalaala. Una po sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa paligid po ng simbahan ay may makikita kayong QR code. Paki-scan po at pakilagay ng hinihinging detalye na tulong sa pagsasaayos sa mga datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita dito. Asahan po ninyong sa pamamagitan ng batas ng Data Privacy Act ng 2012 ay ingatan namin ang inyong mga private information. Ang inyong suporta ay malaking tulong sa pagtatagumpay ng proyektong ito. Taas na nagnanais magpakumpil, kayo po'y magpalista na sa opisina ng parokya hanggang 9 ng Agosto na po lamang. At ikalima, ngayon po ay 23 ng buwan, ang araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis ay sa ganap na 9 ng umaga at 5 ng hapon.
Kayo po at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. At para po sa mga gustong bumili or mag-avail ng mga rosas, meron po tayong mga rosas sa extension area. Ang puting rosas po ay simbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman po ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ikasyam ngayong umaga. Maraming salamat po't mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos habang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoon Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin at dasalan na nagpapalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na misa. Taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Muli magandang umaga po at mag-ingat kayo sa inyong mga pag-uwi. Maraming salamat po sa muli inyong pagdalaw. Ngayon at ipaya, kanyang pagkaling at habag, sa buhay pag-ibig.